Nay, magandang hapon, Nanay Caroline. Hello po. Nangyari yung krimen noong July 8, 7 to 8 approximately. Yan po yung tansya ng mga pulis. Opo. Ano na pong pinaka-latest at kailan po huli kayo nakipag-usap sa mga pulis natin? Kagabi po. Ano pong sabi nila? Sabi po kasi nila, nagpunta daw po doon yung mami nung pong pinag-aanuhan namin na bumaril. Sabi, isusuko daw po nila yung anak nila. Identified na po yung suspect? Opo. Kung may CCTV daw po kaming mapapakita. E di eto po, nagpunta po kami sa Barangay Calzada para humingi po ng copy. Kaso burado na po. Nabura po yung 6 to 8 p.m. Doon sa barangay? Opo. May kaso yung barangay? Yun nga din po sabi ng pulis sa kanila. Bakit? Yung suspect ko ba may kapit sa barangay? Hindi po namin alam eh. Kasi hindi ko po talaga kilala yung suspect na yun. Ang nakakilala lang po doon yung anak ko tsaka yung mga kaibigan. Okay. Base po sa inyo pong investigasyon o sa investigasyon ng PNP habang tinatawagan natin ng PNP, ano po yung motibo at sino po itong suspect? Kaibigan din po nila. Mortal daw po nakaaway ng anak ko yung asawa nun. Pero wala po silang relasyon. So ngayon, palumitaw, si lalaki gumante. O parang ganun Ginantihan po. yung inyo pong anak. Anak po. Teniente, magandang hapon. Yes sir, magandang hapon po sir. Bakit po siya ay naging suspect? May mga binanggit po kasi siyang pangalan sir bago po siya namatay. Aha. Yan po sir, binabanggit niya po dun sa parang tiyahin niya na nagdala po sa kanya sa ospital po. So naitakbo pa po sa ospital? Yes po sir, opo sir. Ayun, okay. At naisiwalat niya yung may kagagawa nun sa kanya. Yes po sir, opo. Okay. At ilan daw po sila? Isang pangalan lang naman po sir ang binabanggit niya po sir. Okay. At ano yung pangalan po na binanggit niya? Baka pwede po sir na hindi na muna natin Hindi naman. Okay. Sir, Sige po sir. Nabanggit ba kung anong ginamit na bagay sa Baril po, pagpaslang? binaril po siya sir, binaril po. Ano pong kalibre? Sir, hindi pa po namin ma-determine po dun sa base na lang po kami dun sa result ng SOCO po namin sir. Okay. At nangyari po mamamaril sa loob ng apartment. Tama po. Tama po sir kung saan po siya nagre-renta po yung victim po natin sir. Naikwento rin ho ba ng victim kung paano po nakapasok sa apartment at ano po yung mga pangyari bago po doon sa pamamaril? Yun nga po yung information na po yan dahil base dun sa mga kaibigan niya na sa ngayon po ay nagtatago at hindi na po nakikipag-cooperate sa amin sir. Dahil po mayroon siyang, si ma'am po kasi yung mother po ng victim natin, may napanood po kami news sa ibang news platform po na parang nagbibitaw siya ng mga statement po doon na maaaring itong mga witness, possible witness sana po natin sir, ay hindi na po magpo-cooperate sa amin. Sir, meron na pong CCTV na footage kuha from the barangay? Sir, inokompleto lang po namin sir, opo. May mga CCTV po yung mga barangay natin na malapit po doon sa pinangyarihan po sir. So may kita sa CCTV na yon kung Yes, sino yung mga tao na galing po doon sa crime Yes, scene. Sir. Opo sir. At pinagkukumpleto lang po namin para po matibay po yung ating kasong isasampa doon sa suspect po natin po sir. Andun po sa footage na yon, kita-kita po yung Yes, suspect. Po, sir, opo. Kasi ang sinasabi dito ni Ma'am Caroline, burado daw po. Kagabi po kasi nagpunta kami. Burado na po. July po. Baka siguro po sila, meron po silang kopya nung unang punta po nila. Nung pumunta po kayo, hindi pa burado? Opo sir, kasi po nag-response mo naman po tayo kaagad po sir. Opo. Yung nag-follow up po tayo kaagad sir, nakakuha po Okay. tayo ng mga... So doon po sa CCTV ninyo, makikita doon yung suspect. Identified din yung suspect kung sino siya at siya yung nanggaling doon sa crime scene. Yan po sir ay hindi pa konkreto, pinagtatagpi pa ho namin base doon sa binabanggit niyang pangalan nung victim po natin bago po siya mamatay at doon po sa nakita nating CCTV po sir. Kaya po hindi po kami makapagbitaw pa as of now sir. Yung CCTV pong hawak namin kasi sir, medyo marami kasi may mga description lang po kasi doon na sabi nila nakasakay sa motor, na ganitong kulay po. Kaya po gusto namin i-confirm sir kung itong binabanggit niya ay nandun po nahagip dun sa CCTV na umalis. Sabi niyo po kanina sir, nandoon po
yung pangalan po ng suspect na binanggit ng victim bago siya mamatay? Sabi niyo po Opo. nandun sa CCTV. Ay hindi po sir, ang CCTV po na sinabanggit ko sir, na nahagip yung mga CCTV mga pangyayari po doon sa lugar na po yun. Yun ang i-extract po namin na isa-isa para ma-connect namin doon po sa suspect po natin sir. Anong oras nangyari yung krimen? Nangyari po yan ng sir, nung 8 po yan sir. At anong oras po approximately? Alas 7 po ng gabi po sir. Okay. Yung footage po na 7 to 8 doon po sa barangay, yung CCTV footage sa barangay 7 to 8, meron po kayong kopya niyan? Yes po sir, meron na po kami niyan at yun nga po i-confirm. Kaya nga po, so meron, ang tanong ko po at interesado rin po malaman itong kamag-anak ng biktima, nandoon ho ba sa footage na yon yung pong suspect na ito o person of interest kung tatawagin mo na may lalagay siya sa malapit sa crime scene nung mangyaring insidente? Sige. Sir, hindi pa ho masyadong klaro. Doon sa CCTV, ongoing pa rin po namin yung pag-i-scan po nun, sir. Yung Sir, CCTV, isang oras lamang, sir. Ang tagal mo pa i-scan? Kailan niyo po nakuha yung CCTV? nung gabi na yun po, Kailan po nangyaring krimen? July 8. Anong araw ngayon? Wednesday na po, sir. July July 12 po, sir. 12. 8, 9, 10, 11, 12. 4 days na at isang oras lamang na CCTV footage ang inyong scan, hindi pa rin tapos hanggang ngayon. Sige po, sir. Pan na lang po, sir, namin. I-review po namin ng maayos, sir. Alam niyo, sir, kaya pumunta sa amin dito yung biktima. Itong kabagang biktima kasi nagpapaligoy-ligoy kayo, sir, eh. Otherwise, kung kayo po ay naging honest sa kanila o naging transparent sa kanila, hindi na nila kami kailangan. Pumunta sila dito sa amin out of frustration kasi nagdidili-dali kayo, nagpapaikot-ikot kayo. Huwag ganun, sir. Po, sir, hindi po, sir. Actually po, inaantay namin po sila, sir. Dahil yung state, kasi sabi ng mother kanina, sir, yung mga kaibigan nitong victim po natin, sir, ay hindi na po nakikipag-cooperate, sir. Actually po, sir, gusto nga namin silang imimit po, sir. Kaya po hindi po kami sinisipot nitong mga kaibigan na during that time, sir. Sir, may hawak po kaming witness. Andun po sa Block 5 ngayon. Nasa? Block 5, sa presinto po dun sa amin. Na hawak ng mga polis. Doon po namin din pinadala. Pinadala ko po sa kapatid ko ngayon kasi po may nagchat po kagabi na Lentong, susunod ka na. Alias Jan? Hello po. Okay, Sir Jan, kayo po ay isa sa mga testigo doon sa pangyari. Ano po yung nakita nyo, sir? Nung binarin po yung victim, sir, ay magkatabi lang po kami ni Sir Lin. Magkatabi kayo ng biktima nung barilin siya ng suspect. Magkatabi lang po kami ni Sir Lin. Okay. Opo, dahil magkalapit lang po kami ni Sir Lin, naka-blue po na long sleeve, pang joyride po. At nakilala ko po na si Yoko ang bumaril dahil nakainuman ko po siya lagi kong nakakasalubong or minsan nakakasalamu kapag kasama ko si Sir Lin. Biglang sigaw itong sinikel ng pokpok. Basta po, ganun po lagi yung sinasabi nila sa amin pag nakakasalubong po namin sila sa mga daan-daan po. Okay, sino nagsigaw ng pokpok? Asawa po ni Yoko. Asawa ni Yoko. Ano apelyido ni Yoko? De La Cruz po. Oh, so ito yung suspect, si Yoko de la Cruz. Apo. Okay, yung asawa ni Yoko de la Cruz, tinatawag na pokpok, yung victim. Apo, yung victim. Ayan, Teniente, kuha ko na yung pangalan ng suspect. Sulat mo, ito ba yung suspect nyo, Yoko de la Cruz? Opo, sir. Nagbigay na po sa amin ng statement po yan, sir. Sir Jan, nung sabihin nyo po sa mga pulis na nakita nyo po yung pamamaril, ano pong sabi ng mga pulis, Sir Jan, alias Jan? Ayun po, binigyan po nila ng action po kaagad dahil nung inano ko po yun, sir, nung binigyan po nung pinagkakatiwalaan po namin ng polis, pinayos po ako, ngayon po hawak po nila ako ng maayos, hindi po nila ako pinapabayaan, lalo't may death threat po ako na nag-chat lang din po kagabi. Na ito po ang sabi, hindi palaging ligtas dentong, magkikita din tayo, masyado ka ng makulit bakla, baka gusto mong sumunod sa tatay mo. Galingan mo sa pagtago, ayaw mong manahimik kami, magpapatahimik kayo. Nag-ano na po kami sa kanila ay kailangan po 3 days to 5 days. Kailangan maano namin yung tao, makita namin. Kung hindi, ipa-file na ng kaso. Nakapag-file naman po pati. Ando naman po yung kapatid ko. Oh. So, nasabi niyo sa mga pulis?
Opo, sinabi naman po namin. Sir, magulang po dapat sir kasi nandiyan naman po yung magulang sir. Nakapag-file ka na? Hindi po, kasi sabi nga po nila 3 days to 5 days po. Tapos sabi ko, sige po, may schedule po kasi ako kay Tulpo. Opo. Tapos po, pumunta po ako dito. Hindi ko naman po ano kung ipa-file na po ba yung kaso. Dapat po 'di ba sabihan nila kung i-file na natin. Ano sabi po nila? Hindi po, ang kausap po nila yung kapatid ko. Kasi po marami po akong inaasikaso. Kasi dalawa lang po kami nagtutulungan eh. Wala pong naiiwan dun nakaburol. General, magandang hapon po, General Kraft. Sir. Sir, magandang hapon po at sa lahat po ng mga nakikinig po sa inyong programa, sir. Opo, General, endorse po namin itong kaso sa pagpaslang kay Charlene May Santos. Mukhang mabagal po ang aksyon ng Taguig PNP, General. Sinang ko po agad yan, sir. Immediately po tatawagan ko po yung ating chief of police para ma-follow po yung kaso na yan. At kung sinasabi po nila siguro na meron po silang makamagsis po, malaking tulong po ito para ma-file po natin yung kaso laban po doon sa suspect, sir. At saka ang gusto po sana, General, may secure po natin yung witness kasi meron po isang eyewitness at binabantan po yung buhay niya ngayon. So pwede ko silang samahan po sa inyong tanggapan para kayo pong magsisiguro na mapapalayo po siya sa kapahamakan kasi nag-iisang eyewitness po siya, General, sir. Opo, sir. Actually, sir, may report po kami doon sa witness po. May pangalan po kami at ano ko rin po ito na masecure po ng ating Taguig City Police Station po. Mabuhay po kayo, General, sir. Sir, mabuhay din po kayo. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. Salamat po. Sasama namin kay General Kraft. Siya po yung may sakop sa Taguig. Siya po yung Southern Police District Director. Maging yung witness para maprotektahan ng maayos. Tsaka po dun sa ano, kasi po lamay po ng anak ko, nung nakarang gabi po may umiikot po ng nakamotor na walang ilaw. Natatakot po kasi kami. Okay, sige po, agad-agad. Siguro ngayon po mismo araw, off-air, tatawagan namin si General Kraft. Huwag natin sabihin on-air kung ano yung plano natin para makapagbigay ng proteksyon dito sa witness. Baka mamaya nakikinig itong mga suspect. Kasi bahala na po si General Kraft. Okay po. Okay? Off-air po, pag-usapan natin ulit. Okay? Salamat po, ma'am. Thank you po. Alias John? Okay, hold on ka lang dyan, hang on ka lang dyan. Ako po ay gumagawa ng paraan na mabigyan ka ng maayos na proteksyon. Maraming salamat po. Okay, huwag ka mag-alala. Okay? At Sir John, pagdarasal ka namin din. Opo, maraming salamat po sa pagtulong sa kaibigan ko. Opo. Sana po maano po natin. Okay. Mabuhay po kayo, Sir John. Okay, God bless po. Okay, ma'am, at least nagkakaroon tayo ng linaw dito sa kaso. Nasaan po ngayon yung inyong anak? Andun na po, nakaburol na po siya. O sige po, magbibigay po ako ng tulong. Punta ko kay Dong Edith, magbibigay ako ng konting financial help. Okay po. Okay? Salamat po, ma'am. Thank you po. Hindi po kami po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo. Pero gayon pa ma'am, magbibigay po kami ng paunang tulong po. Magagagastos na po sa funeral. So ito po yung pauna ma'am. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. So ito po yung 30,000 ma'am. Maghihingi kami ng update ma'am sa kapulisan po sa Taguig. Antayin niyo po yung tawag ng aming reporter dahil sasamahan po kayo sa mismong tanggapan po ng ating hepe. Thank you po sa inyo po. Tapos po kay Idol, thank you po. Sana po matulungan niyo po kami. Sa hustisya po para po sa anak ko. Maraming salamat po, Idol.